Higit 100 pamilya sa Bacoor, Cavite naabo ang tahanan matapos ang sunog na sumiklab kagabi. Pagkapula sa apoy, naging pahirapan si Denise Osorio sa sentro ng balita. Walang naisalbang kahit na ano si Jocelyn Rosero nang madamay sa sunog ang kanilang tahanan. Mas una niyang isinalba ang kanyang mga anak kaysa ano paman. Kumakain kami tapos bigla na lang kaming kasi mayroong sumigaw na may sunog. Hindi na ito bago kay Jocelyn. Pang ilang beses na raw silang nasunugan. Pero ganun pa rin, hindi sila lumilipat dahil hindi naman raw inaasahan ng mga residente ng barangay PF Espiritu 4, Bacoor City, Cavite na mauulit ito. Gawa sa mga light material ang mga bahay na nasunog, kaya mabilis itong kumalat. Humigit kumulang sa 30 fire truck ang rumesponde. Makitid at tanging pribadong subdivision lang ang tanging daanan. Kung kaya't inakyat sa ikalawang alarma ang sunog upang makatawag pa ng mga fire truck para tumulong. Para makapag-refill ng water supply, they need to go outside ng subdivision. Considering the narrow streets, parked vehicles as well, we need the support of other or yung nearby towns para maka-augment sa need namin. Kasi nga alam namin kukulangin kami ng tubig. That's why we need to raise the second alarm. Nai-report ang sunog pasado alas 8 kagabi at fire out na ng 10:28 PM. Payo ni Kapitan Zyvon Bautista. Informal settlers yung mga nakatira. So talagang lumaki yung sunog kasi nga makeshift materials. Pero hindi ganoon kalaki yung lupa. Yung mga bata, dapat alagaan natin at babantayan natin. And lalo na sa mga areas na tulad na nangyari ngayon, siguro better take care of their electricity wires kasi mahirap doon nagsisimula kadalasan. Nanawagan naman si Nanay Jocelyn at ang iba pang residente. Nananawagan po kami na bigyan kami po ng bibigay na tulong. Nasa halos 600 katao o 180 families ang naapektuhan ng sunog na dinala sa 2 evacuation centers. Walang nasugatan at wala ring naitalang casualty sa nangyaring sunog. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.